Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Iglesia ni Cristo na parang nadamay na doon sa quad hearing. Nababanggit na ang organization ng Iglesia ni Cristo at hindi kaya pag-iinitan na rin nila ang Iglesia katulad ng nangyari sa KOJC. Kasi sunod-sunod ang courtesy call pagbisita. Una si BP Sara, bago lang. Sumunod si PRRD. Ito na, biglang napag-uusapan ng Iglesia ni Cristo sa quad hearing. Yung role ng isang police officer ba yun? I-share ko sa inyo, may vlog ni Pinoy Views and Opinions. Si Kato Nying, diehard na Iglesia ni Cristo, diehard na supporter ng mga Marcos, medyo nagre-reklamo na bakit nadadamay ang Iglesia ni Cristo. Okay, iparinig ko ang reklamo ni Kato Nying at ang komentaryo ni Pinoy Views and Opinions. Na Eduardo Manalo. Hindi ko maintindihan. Kumalag ha? Si Kato Nying na yan ha? Bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Parang warning, no? Sige, bakit right after nang bumisita si dating Pangulong Digong at saka si Inday Sara, biglang nasali ang INC? Bakit nagkaganon? Bakit? Tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer. Ito with emphasis, kumuha ng police officer na na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Necessary pa ba yun, mga kababayan? Talagang isali na pulis sa Iglesia ni Cristo? Bakit andon sa salaysay talaga ni Garma na ang sabi, mga kababayan, parang script daw yan ng mga buhaya? He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Parang lumalabas, mga kababayan, na ang ginagamit na hitman, yun ba? Police hitman ay mga Iglesia ni Cristo? Damay, nasisira ang Iglesia ni Cristo. Mayroong ibang police officer. Halimbawa, ang police officer, si Garma mismo. Sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko? O kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim. O kaya naman mga born again, pumili ka ng mga born again. Isa lang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Parang initial warning yan sa mga Iglesia ni Cristo. Sige, palapitin niyo mga Duterte sa inyo. Okay, grabe, bakit i-specify pang Iglesia ni Cristo? Nakakaduda na para bang parang ganyan siguro, no? Kung incident lang ba iyon, pagdalaw ng mga Duterte at pagkasabit ng mga INC dito sa Quad Committee, Huwad Committee. Hindi ko ba, mga kababayan? Hindi ko maintindihan bakit umalma na ha, tatampi pa yan nila. nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ako yung nag-budbuda kasi yun nga, isipin mo, yung kanyang napidabit, siya kaya gumawa ng apidabit niya na sinabi niya na pinapahanap doon sa President Duterte ng isang opisyal na magdadala sa war on drugs na Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. I don't know kung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Baka mamaya si Garma lang ang sulat niya, mga kababayan, at ang sabi ni Panelo mukhang napilit daw si Garma, mga kababayan, na maglabas ng ganyang mga pahayag. At ang analysis ng ilan, script daw yan ng mga buhaya. Kung gumawa ng kanyang pinabit, gusto na idama yung Iglesia ni Cristo. Dati po kayong... That's immaterial sa yung sasabihin niya, pero bakit pinipilit na idamay sa kanyang pinabit yung Iglesia ni Cristo? Pero, alam na natin ito, si Garma, na hawak ngayon sa lieg ng mga buhaya. Ibig sabihin, ang mga buhayang nasa likod niya. Mag-iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? Mambubutas. At pati na rin mismo ni Garma. Di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay?
Alam naman natin mga kababayan na unity na si Dilima mga kababayan. Laila sa Dilima, andun na. Medyo close sila ni ni Nagnag mga kababayan. Tapos itong si Dilima, notado yan mga kababayan na nakalaban ng Iglesia ni Cristo. Remember nyo ang ginawa niya sa mga leaders sa Iglesia ni Cristo noon? Anyway, I am so sad sa mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo na nadadamay. I don't believe so. I don't know sa inyo na ang isang presidente na magbigay pa siya ng ganong specific na instruction na maghanap ka ng opisyal na member ng Iglesia ni... Wala... Ang pinagkatiwalaan ni PRRD nung kapanahon na yun, ang talagang kanyang action man, si Major pa nun, Colonel Espinido. Siya yung pinagalaw. Hindi man yun iglesia, sa Batista yun. Sa Batista. So, kaya mga kaibigan, naniniwala ba kayo doon sa statement ni Garma na ngayon hawak na ng liig ng Quadcom? Nakakulong umiiyak habang binabasa ang statement. Naniniwala ba kayo doon sa statement niya na utos ng presidente maghanap ng police officer na member ng Iglesia ni Cristo? I-comment ko. Ako, malayo sa katotohanan yun. At yun na nga, baka nakikita ng kabilang kampo na ang inclination ng iglesia is more on the Duterte. So, warning na yan. Na, sige, gusto nyong maitulad sa KOJC, gusto nyong maitulad sa Kibuloy na subukan nyo kami. Yun. Baka ganon ang kaya tama, I agree with Katunying na bakit kailangan pang idamay, bakit pang pangalanan, very specific, member ng iglesia. Na, ulitin ko, ang pinagkatiwalaan ni Presidente Duterte noon at kasama ng PNP Chief General Bato, itong si Espinido, wala akong matandaan ng ibang police officer na gumalaw ng husto na member ng Iglesia ni Cristo. Maraming gumalaw, maraming kailang they are just doing their job. Si Major Lieutenant Colonel Espinido, siya lang talagang pinakasikat sa mga umaksyon ng drug war campaign ni PRRD. So, again, sorry sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na nadadamay na mataas ang respeto ko sa Iglesia ni Cristo. Although hindi ako member ng Iglesia ni Cristo kasi marami akong kaibigan na member ng iglesia at karamihan sa kanila, 99% mga matitino. So, pati experience ko nung kaguluhan pa sa Mindanao nung 1980s. Yung mga ibang ministro, ibang religion, natatakot na sa mga NPA, nakikipag-cooperate. Nako, merong isang ministro ng Iglesia ni Cristo doon sa liblib na lugar sa Davao del Norte pa noon. Matapang yung mga iglesia, hindi nagpapasintak sa mga NPA. Sabi na, kahit patayin nyo kami, may tiwala kami sa Diyos. Hindi kami susunod sa inyo. Susundin namin ang salita ng Diyos, susundin namin ang aming grupo. Ganon. Kaya, ulitin ko, noon pa talagang sumaludo ako, bumilib ako sa tapang dedikasyon ng ministro ng Iglesia ni Cristo. And since that time on, nakita ko na kung gaano katino. Basta
sakop sa Iglesia ni Cristo. Kaya masakit po yung gano'n na madadamay itong religious group na ito nang dahil lang sa ginagawa nilang hearing sa Quadcom. So, salamat kay Katunying na nag-broke out ng issue na yan na hindi na kailangan pang idawit ang Iglesia ni Cristo sa mga hearing na ganyan. And sana hindi mangyari sa Iglesia ni Cristo yung nangyari sa KOJC.